Ang mga magnanakaw na ito ay nagsanay ng husto para sa kanilang pinakamalaking pagnanakaw. Haharapin ang kumpanya ng seguridad ng high-tech vault. Ang 7 makakapal na patong ng seguridad ay hindi sila tinagab. Hindi pa nga nila kailangang gumamit ng karahasan o baril, mga tubo para makarating sa vault na ito. Ngunit nang mabuksan ang vault, hindi sila kumuha ng pera o ginto, kundi maraming papel na parang diploma. Sira ba sa ulo ang mga magnanakaw na ito? Sa totoo lang, mas mahalaga pa sa ginto ang mga papel na iyon. Dahil ang mga ito ay mga bonds ng isang lokal na bank tycoon. Ang kabuuang halaga ng mga nakulimbat ng mga magnanakaw ay umabot sa 70 bilyong dolyar. Ngunit ang utak sa likod nito ay walang pakialam sa pera. Ang layunin niya ay maghiganti, at nagsimula ang lahat sa isang maliit na pagnanakaw. Bahagyang iginalaw ng magnanakaw ang kanyang daliri, at ang salamin na hindi tinatablan ng bala sa harap niya ay nagkadurog-durog. Gagawin nila ang lahat para makuha ang lahat ng brilyante sa loob ng display case. Tumunog ang alarma, 70 segundo na lang ang natitira sa kanila. Gayunpaman, nang matapos ang oras, ng senador yasana ng mga kasamahan niya na umatras. Hindi inaasahan, biglang nagkaroon ng kasakiman ang magnanakaw na nagpipindot. Gusto pang magdala ng mas maraming diamante at alahas. Kaya mas maraming oras ang nasayang at ang kapalit ay isang magnanakaw na binaril at napatay ng dumating na gwardya. Buti na lang, dumating agad ang mga kasamahan niya para tulungan siyang makatakas. Sa huli, nakasakay sila sa sasakyan at nakatakas bago dumating ang mga pulis. Pagbalik sa base, kahit na naalis na ang bala sa palad niya, hindi na kasing liksi ng dati ang kanang kamay ni Bob. Labis itong ikinalungkot ng pinuno nilang si Ray. Ang pagnanakaw pala sa jewelry store ay panimula pa lang. Ang tunay nilang pakay ay ang 70 bilyong halaga ng bonds na nakatago sa vault, ginto ng 3 lokal na bank tycoon. Sabi-sabi, matibay ang suporta ng 3 tycoon na ito. Ang kanilang kabuuang assets ay umaabot sa 500 bilyong dolyar. Pero ngayon, napilayan na ang kanang kamay ni Bob. Paano niya bubuksan ang safe sa vault ng ginto? Nang naguguluhan si Bob, nagdala ng magandang balita ang kanyang anak na si Hannah. Matagumpay siyang na-promote bilang presidente ng kumpanya ng seguridad ng bangko. Maaari niyang makuha ang litrato at ang keycard para buksan ang vault. Pero para makapasok sa vault, kailangan pang sirain ang alarm code at temperature sensor. Si Chairman Roger lang ang nakakaalam nito. Pagdating kay Roger, akala ng lahat na isa siyang malinis na tao sa industriya. Pero hindi iyon ang totoo. Si Ray lang ang nakakaalam ng tunay niyang nakaraan. Ang alitan na ito ay nagsimula 24 na taon na ang nakalipas. Magka-partner sina Ray at Roger. Si Ray ang bahala sa pagnanakaw. Si Roger naman, nagpapanggap na alta sosyedad para maghanap ng target para kay Ray. Sa isang operasyon, napilitang ikulong si Ray sa loob ng safe. Halos mamatay na siya sa pagkakasakal, buti na lang at napigilan siya ni Roger. Natulungan siyang makatakas. Mula noon, napagtanto niya ang kahalagahan ng buhay. Nagkaroon siya ng ideya na magretiro pagkatapos ibigay ang ninakaw na pera sa kanyang dating kaibigan. Pagkatapos niyang ayusin iyon, balak niyang maghanap ng isang matatag na trabaho. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi mas mahalaga, para sa kanyang asawa at mga anak. Kaya, nakahanap si Ray ng isang pagawaan ng kotse. Sinimulan niya ang kanyang karera sa pagkukumpuni ng kotse. Simple ang buhay, pero payapa ang kanyang kalooban. Gayunpaman, hindi nagtagal ang magandang buhay. Natagpuan ni Roger si Ray. Sabi niya, nagkakaproblema raw siya kamakailan. Kailangan niya raw ng $300,000 para malutas yun at umaasa siyang matutulungan siya ni Ray. Dahil dito, nag-alinlangan si Ray, na isang taong may paninindigan. Sa kabilang banda, nagtatrabaho ang asawa ni Ray sa club na yon. Kailangan niya ng tahimik na lugar para makapagtrabaho kaya pinabayaan niya si Hannah na maglaro mag-isa. Ang anak niyang bata pa ay hindi mapakali at nabuksan niya ang isang maliit na pinto. Sa puntong ito, pumunta si Ray sa club para hanapin ang asawa niya. Narinig niya ang boses ni Hannah at nang puntahan niya, nakita niyang hinihila ng mga empleyado si Hannah palabas. Dahil pumasok ang bata sa pribadong lugar ng club, ayaw ni Ray na magkaproblema ang asawa niya kaya balak niyang umalis na lang. Sa puntong ito, dumating ang asawa niya, nagtanong, at nalaman ang buong pangyayari. Pero medyo sobra ang sinabi ng leader, kaya nainis si Ray at nagsimula silang magtalo. Pumagit na ang asawa niya at agad humingi ng paumanhin sa leader na napakayabang. Direkta niyang pinalayas ang asawa ni Ray, nawalan ng trabaho, na nangangahulugang walang kita.
Kaya lalong naghirap ang pamilya na hindi naman talaga nakaririwasa. Galit na nagpunta si Ray kay Roger at pumayag sa alok nitong bumalik. Nagdesisyon silang dalawa na puntiryahin ang mga alahas ng club. Nang gabing iyon, nagpanggap si Roger bilang waiter para bantayan si Ray. Habang si Ray naman ay nasa loob ng silid, pinapalitan ang mga peking alahas sa tunay. Hindi inaasahan, dahil sa kakulangan ng tao, pinabalik ng club ang asawa ni Ray para magtrabaho. Walang kamalay-malay si Ray at abala pa rin sa kanyang ginagawa, ngunit hindi naging mabilis ang pagkilos ni Ray kaya napansin siya ng security guard. Narinig ni Roger ang ingay at nakipagtulungan kay Ray para pabagsakin ang security guard. Sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang radyo ng gwardya. Alam nila na limitado ang oras para isilid ang mga alahas sa bag at maghanda ng tumakas. Si Roger naman ay nasa tabi at nagsisimula ng apoy para magdulot ng kaguluhan. Kasunod ng nagpapanak na mga tao, nakatakas sila sa club. Habang paalis, hindi sinasadyang nakita ni Ray ang sasakyan ng kanyang asawa. Sinabi niya kay Roger na kahit anong mangyari, kailangan niyang hanapin ang kanyang asawa. Sa kasamaang palad, ang kanyang asawa ay nasa gitna ng apoy. Nakadapa siya sa lupa at hindi makagalaw. Pinigilan ng bakal na tarangkahan si Ray, gusto niyang tumulong pero wala siyang magawa. Narinig ni Roger ang ingay at lumapit sa kanya, kahoy na pinto pala. Madali sanang mailigtas ang tao sa labas, pero biglang tumunog ang sirena. Agad na tumakas si Roger at nawala sa paningin ni Ray. Nang makarating si Ray at nailigtas ang kanyang asawa, wala na itong hininga. Dumating ang mga pulis para hanapin si Ray. Hindi alam ni Ray kung paano magpapaliwanag sa kanyang anak, kaya ipinagkatiwala niya na lang ang bata sa kanyang kaibigan at sumama sa kanila. Tinanggap ng pulisya ang hatol ng korte. Nung taong iyon, si Roger ang sumire sa buhay ni Ray at nagpakulong sa kanya. Sa loob ng kulungan, palaging nag-iisip si Ray ng paraan para makaganti dahil sa kanyang edad. Ang mga kamay at paa ni Ray ay kusang nanginginig, at sa gabi, nahuhulog pa siya sa kama. Nag-aalala siya sa kanyang kalusugan. Kaya pumunta siya sa health center para magpatingin sa matandang doktor at nalaman niyang mayroon siyang Parkinson's. Kaya naman, lalong naging determinado si Ray na tumakas sa kulungan. Humingi siya ng tulong sa kapwa preso na si Stan. Sa simula, hindi naman talaga balak ni Stan na tulungan kang tumakas. Kailangan lang naman niyang maghintay ng kalahating taon para makalaya, pero dahil sa sumunod na nangyari, napilitan si Stan na magdesisyon ulit. Lumabas na ang babaeng pinapangarap ni Stan, si Judy, ay matagal nang may relasyon kay Bob. Nagseselo si Stan sa pagiging malapit ng dalawa. Hindi niya alam kung pagkatapos ng kalahating taon ay sasama pa ba si Judy kay Bob. Kaya nagngit-ngit siya at pumayag sa kahilingan ni Ray na tumakas. Sinamantala ni Stan ang pagkakataon na magputol ng damo para basagin ang bintana ng kotse ng matandang doktor. Nagkataon naman na nag-aral si Ray ng pagkukumpuni ng sasakyan kaya nagpresenta siyang tulungan ang matandang doktor na ayusin ang sasakyan. Pauwi na sa kulungan, nagpanggap si Ray na inaatake ng Parkinson's. Palihim niyang kinuha ang susi ng bantay. Sa kabilang banda, naglagay si Stan ng pulbos ng mahiwagang kabute sa malaking kaldero ng kanin. Nagsimulang maghalusinasyon ang mga preso nang makakain sila ng ilang subo. Maging ang kusinero ay hindi nakaligtas. Hindi nagtagal, ang kaguluhan sa kulungan ay nakaakit ng atensyon ng mga bantay. Dinala nila ang matandang doktor sa lugar para suriin ang sitwasyon. Nakilala ni Stan si Ray, pero nang buksan niya ang huling pinto, nagkaproblema sa modelo ng susi ni Ray. Kaya si Stan na lang ang tumulong, para makuha ang atensyon ng warden at bigyan ng oras si Ray. Sa huli, nakatakas si Ray sa likod ng kotse ng matandang doktor, na hindi niya alam na nakatakas na siya. Una niyang hinanap si Ava, ang taong makakapagpalabas kay Ray sa bansa, pero bago umalis, gusto pa ring makita ni Ray ang anak niyang si Hannah. Hindi niya inaasahan na ang boss ni Hannah ay si Roger pala. Ang anak niya ay nagtatrabaho para sa kaaway. Labis itong ikinainis ni Ray. Kasabay nito, natuklasan din ng pulisya na nakatakas si Ray, kaya't nagsimula silang hanapin siya sa lahat ng dako. Si Ava, bilang kaibigan, ay iginiit na hindi niya nakita si Ray. Walang nagawa ang pulisya kundi umalis. Kinagabihan, nakita ng pulisya ang isang kotseng nasusunog sa labas ng bayan. Sa loob, may isa pang katawan na hindi buo. Matapos ikumpara ang mga ngipin, kinumpirma nilang si Ray nga iyon. Ang totoo, hindi namatay si Ray dahil tinulungan siya ni Ava na palitan ang kanyang dental records at ang record ng bangkay. Isinagawa niya ang isang pagpapalit para malinlang ang pagtugis ng pulisya. Gayunpaman, mula nang makilala si Hannah, nagdesisyon si Ray na manatili sa lungsod.
Hindi niya kayang hayaan si Roger na gawin ang gusto niya. Lalong hindi niya matanggap na hindi alam ng kanyang anak ang katotohanan. Kaya't nagpadala siya ng liham kay Hannah, kung ano ang pinagdaanan ni ama sa nakaraan at kung sino talaga si Roger. Para talunin si Roger, hindi sapat ang lakas ni Ray mag-isa. Maya-maya, hinanap niya si Stan at ginamit ang 70 bilyon para kumbinsihin siyang sumali. Ginamit din ni Stan ang parehong dahilan para hikayatin si Bob, ang magaling sa pagbubukas ng safe, at si Judy ay sumali sa organisasyon ni Ray. Nalaman ni Ava ang plano ni Ray at handang tumulong. Buong puso siyang tumutulong sa kanya. Una, dahil sa parte niya sa 70 bilyon. Pangalawa, para makabayad ng utang na loob sa team na nabuo. Para makakilos, kailangan ng panimulang kapital. Pagkatapos kalkulahin, kulang pa rin ng mahigit 30,000. Susuko na lang ba sa 70 bilyon dahil sa 30,000? Syempre hindi. Ang mungkahi ni Bob para kumita ng mabilis ay magnakaw sa tindahan ng alahas. Hindi masamang opsyon, kapag nagkasundo na ang lahat at nagtulungan ng mabuti. Sa halagang nasugatan si Bob, nakuha nila ang mga mamahaling alahas. Ang mga miyembro ng grupo ay naghangad ng pera, habang si Ray ay iniisip lamang kung paano haharapin si Roger. Para makuha ang 70 bilyon, kailangang tapusin ang 7 misyon. Una, kunin ang radio device sa sasakyan ng transportasyon. Ito ang tanging paraan para makapasok sa lugar sa pagitan ng mga hanay. Kapag nakalapit na, makokopya na ito. Isang miyembro na nagpanggap na siklista. Nakuha ang radyo. Ang ikalawang misyon ay ang makapasok sa punong tanggapan ni Roger. Mayroon silang 2 elevator. Ang isa ay elevator ng kargamento. Bawat elevator ay may CCTV na nagbabantay 24 na oras. Tuloy-tuloy ang pag-record. Ang ikatlong misyon ay ang asikasuhin ang mga security personnel. Lahat sila ay sinanay sa militar. Pang-apat, ang pintuan sa labas ng vault. Makukuha ni Judy ang access card, kaya walang malaking problema. Kapag nabuksan ng pinto, maaaring simulan ang ika-5 misyon. Ang pasilyo papunta sa vault ay magti-trigger ng biometric identification system, sa pamamagitan ng pagsusuri sa kilos ng isang tao para matukoy kung ang pumapasok sa vault ay may karapatan. Kung matukoy ng sistema na ilegal ang pagpasok, automatikong magsasara ang pinto. Kasunod ang ika-6 na misyon. Buksan ang pinto ng vault, patayin ang temperature sensor. Kailangang i-hack ang 3 layer ng proteksyon ni Roger. Sunod-sunod na facial recognition, susi, at password. Ang password ang pinakamahirap dahil nagpapalit si Roger ng bagong password araw-araw. Siguradong hindi niya basta-basta sasabihin ang password. Kaya ang tanging paraan ay baguhin ang isip para mag-iwan ng backdoor program sa sistema. Madali nitong mapapatay ang temperature sensor. Gagawing walang bisa ang password. Ang huling misyon ay buksan ang safe at ilipat ang bonds. Ang prosesong ito ay kailangang matapos sa loob ng 1 oras. At kailangang tahimik, hindi dapat makaabala ng iba. Kung hindi, lahat ng pagsisikap ay masasayang. Sinusunod ng lahat ang mga tagubilin ni Ray, nag-insayo araw at gabi. Siguro nagtataka kayo, bakit hindi na lang ilagay sa bulsa at dalhin ang mga bonds na ganito kaliit? Bakit kailangan ng trailer? Bawat bond ay nagkakahalaga ng $100,000. Umabot sa 70,000 piraso ng papel. Bawat isa ay 5 gramo, kaya 350 kilo lahat. Dagdag pa ang bigat ng kahon, halos 1 tonelada rin. Minsan, ang sobrang pera ay nakamamatay. Hindi rin nagpapahinga si Ray, kailangan niyang pumunta sa bahay ni Roger para sirain ang camera. I-reset ang facial recognition. Pagkaalis ni Ray, bumalik si Stan at dinala ang mga bubuyog na kailangan ni Ava. Sa gabi, sinamantala ni Ray na umalis si Roger para dumalo sa isang party. Pumasok ng palihim sa bahay si boss ng sindikato. Nagkabit siya ng aparato sa ilalim ng mesa, at nakuha niya ang fingerprint ni Roger. Pagkatapos ay pumunta sa banyo at nilagyan ng gamot ang lalagyan ng contact lens. Sa bote ng gamot, nakasulat na 1 patak lang ang ilalagay, pero inubos ni Ray ang buong tubo. Pagkatapos gawin ang lahat ng ito, nagmadaling umalis si Ray. Sa kabilang banda, 3 boss ang lumapit kay Roger, umaasang matutulungan niya silang maglaban ng pera, palitan ng bonds sa iba't ibang uri ng ari-arian. Hindi tumanggi si Roger at agad na pumayag. Pag-uwi sa bahay, nakatanggap si Roger ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Sabi ng tumawag, lahat ng mayroon siya ay hindi ligtas. Kasama na ang kanyang pamilya, pagkakakilanlan, at maging ang kanyang bunker.
Agad na pinatay ni Roger ang telepono at nagpunta sa kumpanya para ipasuri muli ang lahat ng sistema ng seguridad. Pagkatapos, pagdating niya sa opisina, isang panakat na tawag ang dumating. Humingi ang kabilang linya ng $430,000 at binigyan lamang siya ng 3 araw. Napansin ng security advisor ang isang kakaiba. Natuklasan niya na ang sistema ng sensor ng temperatura ay may backdoor program. Hindi maintindihan ni Roger ang mga teknikal na termino kaya tinanong niya kung dahil ba ito sa kagamitan o may gumawa nito ng sadya. Sabi ni Hannah, 7 taon na raw na-install ang programang ito. Maliban na lang kung may makakahula na magpapadala ng pera ang 3 big boss, kung hindi, pagkakamali lang yan. Walang pag-aalinlangan si Roger na himukin si Judy na ayusin agad. Patuloy na nagpapatak ng gamot sa mata si Roger. Pakiramdam niya, hindi ito ang paraan. Lumingon siya para maghanap ng doktor. Nang tiningnan ng mabuti, si Stan pala ang nagbalat kayo. Nagdahilan siya na susuriin niya at i-scan ang mga detalye sa mukha ni Roger. Sa huli, sinabi niya sa kanya na ordinaryong bacterial infection lang daw ito, at binigyan siya ng bagong gamot sa mata. Kinabukasan, pinuntahan ni Ava si Ray at sinabing naayos na ang backdoor program. Ang biglaang pagbabagong ito ay muling nagpayanig kay Ray. Sinabi niya kay Ava na walang nakakaalam ng tunay na pagkatao ni Roger, at gusto lang niyang mabawi ang hustisya para sa kanya. Mawawala na lang ba ang pagnanais na ito? Sa kabilang banda, pumunta si Roger sa isang maliit na kumpanya ng IT. Ang amo ay ang vice-presidente na si Nibak. Dati, ginamit ni Roger ang isang maliit na USB para i-blackmail ang vice-presidente, na naging dahilan para mawalan siya ng trabaho at mapunta sa munting lugar na ito. Kung hindi rin mauupo si Hannah sa posisyon na ito. Hinala ni Roger, nagtatanim pa rin siya ng galit kaya niya kinikilan ng $430,000. Gayunpaman, ang numerong ito ang siyang halaga ng kanyang net assets. Hindi itinanggi ng dating vice-presidente na lalaban siya hanggang sa huli kay Roger, kahit pa sabihin sa 3 big boss ang kanyang pagkatao, o sa Federal Bureau of Investigation. Hindi basta-basta mapipigilan si Roger ng dating vice-presidente. Nang gabing iyon, inutusan niya ang kanyang mga tauhan ng palihim. Nasaktan si dating Vice Chairman Roger. Labis na nagagalit, nag-isa itong nagpunta sa banyo. Hindi niya inaasahan na naroon din si Ray. Dahil sa makapal na singaw sa banyo, hindi siya nakilala ni Roger. Nag-usap silang dalawa, ngunit tandang-tanda ni Ray ang boses ng kanyang kaaway. Hinawakan niya ng mahigpit ang tuwalya, handang sakalin si Roger, mula sa likod. Nagkukwento ito tungkol sa bagyo noong nakaraang taon. Nagbigay ito ng inspirasyon kay Ray, at bumalik siya sa base. Sabihin niyo sa lahat ang plano para talunin ang kalaban. Lumabas na gagamitin niya ang prinsipyo ng kemikal. Ang kaunting asido na kasinlaki ng barya, dagdagan ng sapat na tubig, ay lilikha ng malaking pagsabog. Alam ni Ray na may abandonadong tubo sa itaas ng cellar. Sa ilalim ng subway, kung malakas ang ulan, papasok ang tubig sa tubo, tapos pasasabugin, masisira ng tuluyan ang sensor ng temperatura. Ang tanging variable ay kung ang Diyos ba ay papayag. Alam na magkakaroon ng malakas na ulan sa mga susunod na araw. Kailangan magplano ang lahat at bilisan ang trabaho. Si Ava ay nakahanap din ng paraan para magbenta. Si C at Bob ay nakahanap ng mamimili. Noong una, medyo mababa ang presyo ng mamimili, 300,000 lang. Pagkatapos, ginamit ni Ava ang kanyang pagiging abogado. Matagumpay na napataas ang presyo sa 400,000 bago umalis. Hindi nakalimutan ni Bob na kumuha rin ng isang gintong kwintas. Pagbalik sa base, ipinamahagi ni Ava ang pera para makabili ang lahat ng mga kailangan. Kasabay nito, ginagamit ni Ray ang sistema ng ventilasyon ng tubo, ang sistema ng kuryente at sistema ng kanal para matukoy ang lokasyon at istruktura ng tunnel ng ginto. Pagkatapos malaman ang sitwasyon ng tunnel ng ginto, maaaring isagawa ang susunod na aksyon. Ang babaeng detective sa istasyon ng pulis ay may alitan kay Ava. Dati siyang inireklamo ni Ava dahil sa droga. Sa huli, napilitan siyang magparehab. Pagkatapos, dahil sa kanyang mahusay na trabaho, naibalik siya sa pulisya. Dahil ba sa personal na galit o dahil sa tungkulin ng isang detective, pinili niyang subaybayan ang bawat kilos ni Ava. Ngayon, hinanap ni Bob si Ava para pag-usapan ang tungkol sa paghahati. Siguro, nakuna ng litrato ng palihim ng babaeng detective ang eksenang ito. Pagbalik sa istasyon ng pulis, inimbestigahan ng babaeng detective ang impormasyon ni Bob. Natuklasan niyang marami na pala itong kaso. Nakapagbukas na ng napakaraming safe.
Mayroon din siyang isang girlfriend na nagngangalang Judy. Ang tatay ni Judy ay isang sikat na propesor sa chemistry. Dahil mula pagkabata ay exposed na siya, siguradong magaling din si Judy sa chemistry. Kaya, ang pagpapasabog ay hindi magiging problema. Ipinagpatuloy ng babaeng detective ang pagsusuri. 10 araw na ang nakalipas mula nang mangyari ang pagnanakaw sa jewelry shop, pero hindi pa rin nag-check out si Bob sa hotel dati. Sa normal na sitwasyon, mabilis na aatras ang mga kriminal. Pero lumipas ang maraming araw, hindi pa rin tumatakas ang grupong ito ng mga magnanakaw. Iisa lang ang ibig sabihin nito, naghahanda sila para sa mas malaking krimen. Nalaman na naman ng babaeng detective ang impormasyon ni Stan. Natuklasan niyang naging kasama niya sa kulungan si Ray. Pero may koneksyon si Ray kay Ava. Sa pagkakataong ito, alam na ng babaeng detective ang buong grupo. Hinala niya na ang pagpapanggap ni Ray na patay noon ay para paghandaan ang kasalukuyan. Sa pamamagitan lamang ng pagpasok sa loob ng grupo natin malalaman ng buo kung ano ang binabalak ni Ray. Nagpasya siya na magsimula kay Ava. Sa totoo lang, matagal nang napansin ni Ava na may kakaiba. Alam niya na sinusubaybayan siya ng babaeng detective. Kaya unti-unti nilang inilagay ang kalaban sa bitag. Nang bunutin ng babaeng detective ang kanyang baril, 2 pulis ang sumugod mula sa gilid at diretsyong pinigil siya sa lupa, at nakakita ng isang pakete ng droga sa kanya. Ang palabas na ito ay para lamang pigilan ang babaeng detective. Sa isang iglap, napagtanto ng kalaban ang isang bagay. Naniniwala akong hindi magtatagal at malalaman natin ang katotohanan. Pero isang hakbang na lang at magtatagumpay na si Ray. Kaya hindi siya titigil sa ginagawa niya dahil dito. Para hindi maapektuhan ng buong grupo, kusang loob na nagpresenta si Ava na umatras sa operasyon. Sa kabilang banda, galit na galit ang babaeng detective sa kinakaharap niyang paratang. Ibinuhos niya ang galit niya sa mga dokumentong nagkalat. Natagpuan niya ang katulong ni Ava sa huli sa pamamagitan ng pagdukot sa matandang babae. Pinilit niya si Ava na magpakita dahil walang pagkamamamayang Amerikano ang katulong. Ilegal na imigrante siya kaya pwedeng gamitin yan ng babaeng detective para takutin si Ava. Kung hindi siya magiging impormante, ipapadeport siya pabalik sa kanyang bansa. Nasa kamay ng babaeng detective ang ebidensya. Wala na siyang ibang magagawa kundi ang magtiis. Pumayag siya, pero ilang araw pa lang ang nakakalipas nang umatras si Ava. Ngayon nagsuggest na bumalik, siguradong magdududa si Ray. Sa pamamagitan ni Ava, nalaman ng babaeng detective na may magaganap na aksyon sa araw ng bagyo. At nakatanggap din si Roger ng tawag mula sa 3 big boss. Sabi nila, alam na nila ang dating pagkatao niya. Dahil dito, napaisip ng mabuti si Roger kung paano haharapin ang 3 big boss. Kasunod nito, mabilis na dumating ang bagyo. Sinimulan ni Ray na pangunahan ang mga tao para kumilos papunta sa itinakdang lokasyon. Bumaba si Judy sa sasakyan, binuksan ang takip ng imburnal at pumasok sa ilalim ng lupa. Itinulak ni Stan at Bob ang sasakyan papunta sa pintuan, inayos ang gwardya sa labas ng pinto. Si Ray at Ava, isang grupo, sumakay sa elevator papunta sa palapag, na itinakda para magpakawalan ng nakal-alasong gas bago puksain ang mga gwardya. Sumunod nang malapit sina Stan at Bob sa likuran, nagtipon ng 4 na tao sa pasilyo at nagpakawalan ng mga bubuyog sa pasilyo. Ang ingay ay napakalaki, hindi ba nakita ni Roger ang camera ng seguridad? Sa totoo lang, ang screen ng computer niya ay nagpapakita na normal ang lahat. Ito ay dahil sa electronic device sa ilalim ng mesa. Di nagtagal, napuno ng mga bubuyog ang buong hallway ng biometric ID. Si Ray, na nakasuot ng gamit, ay naglagay ng device sa dulo ng hallway, na umaakit sa lahat ng bubuyog doon. Pagkatapos, nagsuot siya ng maskara at nagsagawa ng face scan. Buti na lang, naging maayos ang lahat. Kinuha ni Ray ang susi at matagumpay na nabuksan ang pinto ng vault. Ang susunod ay ang heat sensor. Eksaktong sumabog si Judy sa loob ng tubo. Di nagtagal, bamahan ng tubig sa vault. Nasira ang heat sensor. 4 na taong nakasuot ng gamit ang dumating sa harap ng pintuan ng vault. Sina Bob at Stan ang responsable sa pagbubukas ng safe, nagtanong tungkol sa nasirang temperature sensor. Sabi niya, maliit na aberya lang ito. Inaayos niya ito kasabay ng tunog ng pagbukas ng safe. Sa loob ng kahon ay puno ng buns. Sina Ray at Ava ang responsable sa pagdadala ng buns. Ang dalawa ay nagpunta para buksan ang susunod na safe. Dumating din si Judy sa pinto ng elevator para tumulong. Habang nagdadala, nagpadala si Ava ng mensahe sa babaeng detective sa ika-59 na palapag.
Natanggap ng babaeng detective ang mensahe, agad kumilos. Natuklasan din ni Ray ang bakas niya sa pamamagitan ng camera. Pero hindi pumunta sa vault ang babaeng inspector. Sinabi ni Ray sa mga kasamahan niya na ipagpatuloy ang trabaho at huwag magpanik. Nakarating ang babaeng inspector sa lugar at natuklasang niloko siya ni Ava. Napamura siya, pero hindi siya agad umatras. Sa halip, nakarinig siya ng kakaibang tunog na sumisira sa pader. Natuklasan niyang nasa loob ang control room, parang ang mga surveillance footage na nakikita ni Roger. Dumaan sa mga kagamitang ito, dali-dali niyang tinanggal ang lahat ng saksakan. Bumalik sa normal ang mga monitor ni Roger. Kausap niya ang anak niya sa mga oras na yun. Hindi niya napansin ang anumang kakaiba hanggang sa kalaunan. Saka lang napansin ni Roger na may mali. Sa kabila ng malakas na ulan, nagmadali siya papunta sa kabilang kumpanya. Naka-receive si Ray ng mensahe mula sa anak niya na natuklasan na ni Roger. Sabi ni Ray, may oras pa para makakuha ng isa pang batch. Dinala ni Judy ang mga bonds sa elevator, sumenya sa driver sa baba, pero habang papunta, ninakaw ni Hannah ang mga bonds at pinalitan ng isang tumpok. Mga papel na kulay ng ibaba ang mga bonds sa ibaba, hindi na tiningnan ng driver at diretsyong ikinarga sa truck. Sa loob ng vault, nag-aalala si Bob na mahuli ng babaeng inspector. Kaya nagdesisyon siyang umatras, ayaw sumuko ni Ray. Ipinagpatuloy ang trabaho ni Bob, binuksan ang huling safe. Sa puntong ito, tumunog ang alarma. Lumalabas na nang umalis si Bob, kinuha niya ang susi. Siya at si Judy ay nagbabalak na agawin ang mga ari-arian. Sinuntok niya ng malakas ang driver. Hindi rin nagpatalo ang driver. Binunot ang baril at itinutok kay Bob. Sa kritikal na sandaling ito, pinaputukan ni Judy ang driver at napatay sa lugar. Si Ray, Ava, at Stan, sa huling minuto, lumabas ng vault. Huminto si Ray. Sinenyasan ni Ava si Stan na mauna. Tapos tinanong niya ang intensyon ni Ray. Hindi sumagot si Ray. Sinabi lang niya kay Ava na mauna. May kailangan pa siyang gawin. Sa kabilang banda, nasaksihan ni Stan ang pagbuhat ni Bob at Judy sa bangkay. Gusto ni Bob na takpan ang lahat. Nagmadaling tumakas si Stan. Naghabulan silang dalawa palabas ng kalsada. Sa pagkakataong ito, biglang nagtaksil si Judy at pinabagsak si Bob. Pagdating ni Ava sa truck, wala siyang nakitang tao sa paligid. May mga bakas lang ng dugo sa lupa. Hindi masyadong nag-isip si Ava at nagmaneho na. Hindi niya akalain na babarilin siya ng babaeng inspector sa balikat. Pero hindi nito napigilan si Ava na makaalis. Sa daan, nakita ni Ava si Bob na nakahiga sa lupa. Hindi niya ito sinagasaan. Sa halip ay umikot siya. Ang totoo, hindi pa patay si Bob. Nahihirapan lang siyang huminga. Kumuha siya ng panulat at isinaksak sa trachea para mas makahinga. Sa natitirang bahagi, pumunta si Ray sa opisina at ginamit ang fingerprint para buksan ang kahon at kumuha ng susi. Nang maghanda siyang umalis, hinarang siya ng security guard. Napapanahon ang pagdating ni Hannah. Ikinwento niya sa kanyang ama ang tungkol sa pagpapalit ng bonds. Lahat ng yon ay ideya ni Hannah. Ang pakialaman ng pera ng tatlong bigatin ay parang nagpakamatay. Kaya palihim siyang nakipagnegosasyon sa tatlong bigatin. Sinamantala niya ang pagkakataong ito para tulungan silang maglaban ng pera, gamit ang dahilan ng pagkawala ng bonds para humingi ng bayad pinsala. Kaya ang tatlong bigatin ang tunay na panalo. Kinabukasan, palihim na ililipat ang mga bonds. Hindi akalain ni Ray na ganun kagaling ang anak niya. Kaya nagdesisyon siyang sundin ang plano ng anak niya, pero kailangan niya ng paliwanag para sa sarili niya. Bumalik si Ray sa vault at ibinalik ang mga ninakaw niyang alahas sa safe. Inakusahan si Roger Ray na nagnakaw ng diamante. Bumalik siya sa base para mag-impake at tumakas. Pero hinarang siya ni Judy. Siya ang responsable sa pagdala ng mga bonds sa truck, pero walang truck at mga bonds sa lugar ng krimen. Dapat sana'y kasama niya si Bob, pero dahil sa ilang personal na bagay, nagdesisyon silang maghiwalay. Ang pinaka nagtataka sa kanya ay nakarating na ang babaeng inspector sa lugar ng krimen. Bago pa man tumunog ang alarma, malinaw na may impormante sa grupo. Sa sandaling ito, huminto ang isang taxi sa harap ng pinto at bumaba si Stan. Ayon sa plano, dapat nasa truck si Stan, hindi sa taxi. Ipinaliwanag ni Stan na hindi niya nakita ang truck. Nang makita si Judy, agad nagbago ang ekspresyon ni Stan at tinanong kung nasaan si Bob. Halos mamatay siya sa kamay ni Bob. Sigurado si Stan na nasa kay Bob ang mga bono. Sa kabilang banda, sina Roger at Hannah ay dumating sa vault at nakitang puno ng bubuyog ang pasilyo. At binaha na ang lugar. Malinaw na nawala na ang mga bono ng tatlong big boss. Sa puntong ito, gustong pumasok ng babaeng inspector sa vault para mag-imbestiga.
ngunit hinarang siya ni Roger sa labas. Sabi niya, maliban na lang kung mayroon siyang search warrant, kung hindi, hindi ka makakatapak sa bodega. Sa loob ng base, walang tigil ang pagtatalo ng tatlo, gustong-gusto nilang mahanap ang mga bond. Bigla namang napansin ni Stan na naiwan niya ang kanyang salamin sa bodega. Malaking gulo ito. Iminungkahi ni Ray na kung masusundan ng mga pulis ang bakas na ito, madali nilang mahahanap ang lugar na ito. Nakita ni Stan na may punto si Ray at sumang-ayon siya. Gayunpaman, ayaw tumakas ni Judy. Hinala niya na plano ito ni Ray at Ava. Sa ngayon, tinakbuhan na ni Ava ang mga bond. Naghihintay na lang na hatiin ito kay Ray. Sa sandaling ito, bumalik na ang truck sa base. Sa loob ng sasakyan, si Ava lang ang sugatan at walang bakas ng ibang kasamahan. Si Ray lang ang nag-aalaga kay Ava. Busy ang dalawa sa pagitan ng mga paninda. Sa gitna ng pag-aayos, isang kahon ng bonds ang natapon sa lupa, maliban sa dalawang tunay na bonds sa ibabaw. Ang iba ay puro papel. Inakusahan ni Judy si Ava na palihim na pinagpalit ang mga ito. Kinuha ang ilang tunay na bonds at tumakas. Hindi pinayagan ni Ava na basta na lang siyang umalis kaya binunot niya ang kanyang baril. Agad na nagkahati ang apat sa dalawang magkatunggaling grupo. Sa kabilang banda, naalala ni Roger sa pamamagitan ng kanyang salamin ang optometrist na sumuri sa kanya noon. Natukoy ang plaka ng sasakyan niya base sa clue na ito. Natunton ng mga tauhan ni Roger ang pamilya Stan matapos nilang paslangin ng brutal ang mga ito. Nahanap nila ang kinaroroonan ni Stan. Sa pagkakataong ito, natunton na ng mga tauhan ni Roger ang base. Nang makita nilang may kalaban na pumasok, nagsanib puwersa muli ang grupo ni Ray. Nagsimula ang matinding barilan. Sa kasamaang palad, tinamaan ng bala si Stan. Binihag siya ng kalaban. Napilitang sumuko sina Ava at ang iba pa. Nakita ng mga tauhan ni Roger ang mga papel na nagkalat sa paligid. Tinanong ni Ben kung nasaan ang tunay na mga bono. Labis na natakot si Judy. Sinabi sa kanila na ang tunay na bonds ay nakatago sa locker. Hindi sila nagduda at binuksan agad ang locker. Biglang sumugod si Ray at mabilis na pinabagsak ang lahat ng kalaban. Alam nilang apat na hindi sila dapat magtagal doon kaya mabilis silang umalis sa lugar. Hindi nagtagal pagkaalis nila, dumating ang mga pulis. Ang inabutan lang nila ay isang bantan ng kalat. Sa kabilang banda, nag-aalala pa rin si Roger tungkol sa kalagayan ng kanyang mga tauhan. Nang biglang dumating ang babaeng detective na may dalang search warrant, naghahanap sila kay Roger. Walang ibang nagawa si Roger kundi ang magtiis at dalhin sila sa bodega. Nang makita ang mga walang lamang kahon, nalaman na rin ni Roger ang dahilan. Sinabi niya na inilipat na niya ang mga bono sa isang ligtas na lugar. Hiningi ng babaeng detective na buksan niya ang kanyang personal na safe. Agad na nagkaroon ng ngiti ng tagumpay sa kanyang mukha, dahil sa loob ng safe ay ang nakaw na diamanteng kwintas. Nahanap ang ebidensya, maari na siyang ikulong ng babaeng detective. Pagkaraan ng 6 na buwan, iniimbestigahan pa rin ng babaeng detective ang pagnanakaw sa bodega ng ginto. Sa ngayon, natukoy na niya ang sospek pero hindi pa rin natatagpuan si Ray at ang mga kasamahan niya. Si Roger ay nakulong din dahil sa pagnanakaw at pagpatay. Pinuntahan ni Bob si Roger sa kulungan dahil sa ballpen na nakatusok sa trachea niya. Hindi siya makapagsalita, ang katotohanan lang ang masasabi niya sa pamamagitan ng recording device. Gusto niyang makipagtulungan kay Roger para mabawi ang pera niya. Sa pagkakataong ito, hindi pa rin alam ni Bob kung nasaan ang mga bonds. Isinuko na ni Roger ang lahat ng magagandang bagay sa labas ng kulungan. Hindi na iyon pag-aari niya, lalo na ang pera. Agad niyang tinanggihan ang hiling ni Bob. Bumulong si Bob ng 2 salita, paghihiganti. Nang marinig ito ni Roger, bigla siyang sumigla at agad na pumayag na magbayad ng $20,000. Hiling ni Bob na alisin si Ray sa bilangguan. Ginamit ni Bob ang pera para umupa ng mga tutulong, pagkatapos ay sinimulan niyang hanapin si Ray. Para mahanap siya, kailangan niyang magsimula sa kasamahan niyang si Ava. Dahil dati siyang sumusunod kay Ava para magbenta ng mga nakaw na gamit, kaya madaling malalaman ang kinaroroonan ni Ava mula sa dating bumibili. Simula nang nakawan ang vault ng ginto, nagkanya-kanya na silang 4. Si Ray at Ava ay magkasama, habang si Judy ay sumama kay Stan. Hindi nagtagal, nagsimula silang magipit sa pera. Habang nag-iimpake si Judy, kinuha niya ang isang alahas na diamante para ipabenta kay Stan para makakuha ng pera. Hindi niya akalain na ang empleyado ng tindahan ay tila nakilala ang pinanggalingan ng alahas. Pagkaalis ni Stan, agad siyang tumawag sa pulis. Napansin din ni Stan na may mali, kaya tinawagan niya si Ava.
Pinayuhan siya nito na lumipat agad ng bahay. Mabilis na nakatanggap ng impormasyon ang babaeng detective patungo sa lokasyon ng tindahan. Ngunit natuklasan niyang hindi na ang dating empleyado ang naroon. Sa kabilang banda, nauna sina Bob at ang kanyang mga kasama sa bahay ni Ava. Bago pa man niya mabuksan ang pinto, pinaputukan na ni Ava ang isang kalaban, at hindi rin siya basta-basta. Nang makita nilang hindi sila makapasok mula sa unang palapag, lumipat sila sa itaas. Sinundan agad ni Ava at nagkaroon ng matinding barilan sa pagitan ng dalawang panig. Nang handa na sanang pumutok si Ava, biglang umatake si Bob mula sa likuran. Nang magising siya, sinimulan ni Bob na tanungin siya tungkol sa kinaroroonan ng mga bonds. Sabi ni Ava, wala siyang alam. Kaya si Bob na mismo ang naghanap. Hindi gaanong kalakihan ang nakita niyang pera, pero napakaraming baril. Nang buksan niya ang huling pinto, sinaksak ng yaya ni Ava si Bob. Sayang at hindi siya napatay. Ngayon, nasa kamay na ni Bob ang desisyon. Ginamit niya ang buhay ni Ava para takutin ang yaya. Pinilit niyang sabihin kung nasaan si Ray. Sa huli, hindi na nakayanan ng yaya. Nagdesisyon siyang tawagan si Ray. Hindi nagtagal, bumalik si Ray sa bahay ni Ava dala ang pera. Ibinigay niya ang lahat ng pera para makakuha ng bagong papeles para sa lahat. Umaasa si Bob na palalayain sila nito, pero pagdating sa mga bonds, hindi rin niya alam. Kaya ginawa na naman ni Bob ang dati niyang gawi, pinilit si Ray na sabihin kung nasaan sina Stan at Judy. Walang ibang paraan, kaya napilitan si Ray na tumawag. Ang totoo, hindi si Stan ang kinontak niya, kundi tinawagan niya ang babaeng detective. Nagkasundo silang magkita kinabukasan ng 10:00 ng umaga. Kapag nahuli ng 10 minuto, may isang bihag na mamamatay kinabukasan. Agad namang naglagay ng mga tauhan ang babaeng detective sa paligid. Akala naman ng tandang si Bob, susulpot sina Stan at Judy. Hindi niya akalain na pinaligiran na pala siya ng mga pulis. Hindi niya namalayan, naglabas siya ng baril at unang umatake. Bagamat lamang siya, hindi pa rin siya kaya ng maraming pulis. Kalmado ang babaeng detective, ilang bala lang, patay na si Bob. Kasabay nito, sinamantala ni Ava na natutulog ang mga tauhan ni Bob. Palihim niyang kinaligan ng tali at kinuha ang baril na nakatago sa ilalim ng mesa. Aatake na sana ang yaya pero gumanti ang tauhan. Babaril na sana si Ava nang mapabagsak din siya nito. Hirap na kinaligan ni Ray ang tali. Ilang saksak ng kutsilyo ang kumitil sa buhay ng kalaban. Pumunta si Ray sa pantalan at tinawagan si Hannah. Nang makitang ligtas ang anak niya, kampante na siya. Pagkababa ng telepono, pumunta si Ray sa kulungan para bisitahin si Roger. Hindi niya alam na 25 taon niyang pinlano ang pagnanakaw na ito. Sa huli, pareho silang talo. Ito ba ang resulta na gusto niya? Kung hindi umalis si Roger noon, iligtas kaya niya ang asawa niya. Sabi ni Roger, hindi niya alam dahil hindi pa iyon nangyayari. Walang makapagsasabi. Ang babaeng detective ay may matalas na kutob. Nararamdaman niya na hindi ganoon kasimple ang lahat. May kutob siya na may mas malaking mangyayari. Kaya siya mismo ang nag-imbestiga. Pero inambus siya at nawalan ng malay sa gitna ng daan. Gaya ng inaasahan, siguradong kagagawan ito ng 3 big boss. Matapos ang mahabang panahon ng investigasyon, walang nangyari sa kaso. Sa huli, nakalimutan na lang ito. Naglalakad si Ray sa daan, bitbit ang kanyang malita. May sumusunod sa kanya na isang misteryosong tao na may baril sa kanyang baywang. 2 tao, isa sa harap at isa sa likod, nawala sa loob ng tunnel.